Mahirap talaga itong laban na to. Will be the last hearing for this issue. And we hope that the 20th Congress will continue the fight. And even our mga resource persons will be cooperating with this fight. Would the Google representative agree with the two secretaries that it is the primordial responsibility of platforms to see to it that the content providers would not violate any law, and that is part of your accountability? Would you agree with that? Mr. Chair, throughout the 19th Congress, we have been working closely with legislature. Please answer my question appropriately. Mr. Chair, we will look forward to working closely, continuously working closely with the 20th Congress on legislation. My question is, do you agree with the opinion of the two secretaries insofar as the responsibility of media platforms to fact-check the contents of the bloggers that you have? Would you agree with that? Or you're just like the Meta representatives, they would evade responsibility, as the records of the hearing would show? I'm asking you now, as the representative of Google. Mr. Chair, we agree that everyone who uses these platforms have the appropriate responsibility, including the platforms as well. So, Mr. Chair, for things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable. Thank you. I think yung sa Google, nandito yun sa Google, no? Ang question natin sa Google, do you have the authority to answer on the query of this committee regarding sa mga takedowns? Kasi I think you're not the right person, no, to decide do sa mga content na dapat pong alisin. Do you have that kind of authority? Or somebody in the Philippines connected with Google or your platform na magde-decide sa takedowns? Meron bang tao na taga sa inyo na nandito sa Pilipinas? Mr. Chair, meron po mga batas sa No, Pilipinas. I'm asking kung merong personality or tao na magde-decide doon sa mga kino-complain nila ng ating ng government or any other entity, di ba? Pag sinabi nila na ito ay fake news, tapos ni-report sa inyo, who is the person in authority to answer on that takedown? Sino? So Mr. Chair, magbigay lang po ako ng example. So meron po tayong bagong pasa na Internet Transactions Act. Sa batas po na yon, ang mga platforms po ay nire-require to take down content upon the order of the DTI. Ito po yung sa mga commercial content po. So yung mga advertisements, yung mga produkto po. So pag yung DTI po sinabi na i-take down itong counterfeit product, tinitake down, kino-comply po ni Google yon. Same din po tayo sa anti-trafficking in persons na kapag yung content po ay defined as trafficking content, iti-take down din po ni Google yon. Same din po tayo sa expanded online sexual abuse and exploitation of children. Yun po, madaling matanggal yon at nagko-comply po si Google dun sa batas na yon. So, kung meron pong malinaw na batas na nagde-define sa obligasyon po ng mga platforms, including po yung due process requirement, including po yung turnaround times, including po yung mekanismo, yung mga responsibilities po ng platform, nagko-comply po at magko-comply po si Google. Okay, in other words, yung mga complaints ni Secretary Ruiz, ni Secretary ng DICT, ni Aguda, cannot be complied with by your platform. Precisely, wala pang batas na umiiral. Is that what you're trying to tell this committee? Hindi po, Mr. Chair. So, meron po, sa mga Kasi escalations parang nabanggit mo mga batas, doon lang kayo nagko-comply doon sa mga takedowns. Unfortunately, wala pang umiiral na batas regarding to the complaints that being lodged by these agencies. So, in other words, talagang hindi kayo magko-comply doon sa mga request nila. Correct? Mr. Chair, especially No, during... answer me first, no, kung tama yung assumption namin that
dahil wala po silang batas na pinagbabasihan pa doon sa takedowns, so you will not take it down. Tama, mali? Mr. Chair, yung mga escalations po galing sa I CICC, want to hear a direct answer. Tama ba yung aming assumption that since itong mga agencies natin like sa PCO and the DICT nagko-complain sa inyo and hindi sila nakakakuha ng mga positive result doon sa kanilang mga request because precisely walang batas na umiiral with regards to their request. Yun yung gusto kong i-point out sa'yo. So, would you agree with me na yun yung inyong pamantayan kaya hindi nyo pinagbibigyan ng request nila? Tama, mali? Tama, mali? Mr. Chair, if I may provide context to the answer. Yeah, you can okay. Bigyan mo sa akin konteksto. I just want to hear if it's right or wrong. Na kaya hindi nyo binibigyan ng kasagutan yung kanilang request because ang konteksto nyo, yung explanation mo is within that context. Explain it to me after you answer yes or no. Mr. Chair, especially during election period, marami po kaming natanggap na escalations galing sa DICT, CICC, at COMELEC. Marami pong mga escalations ang na-actionan ni Google dahil po nung inassess po namin either violative ng community guidelines or even violative of the election regulations. So, hindi po totoo na walang action. Marami po kaming na-actionan, especially during the election period. Pwede po nating itanong yan kay COMELEC dahil we have been working closely po with them. Pero hindi po lahat ng escalations ay maaaring ma-actionan. Dahil nga po, as you mentioned, meron po tayo mga content na hindi naman po siya violative ng community guidelines. Meron din po mga content na while it is wrong or misleading, ay wala pong sufficient basis para po tanggalin. So, to address your answer, sir, we closely coordinate with the government agencies. We closely work with them, and some of the escalated content have been actioned upon. So in other words, ano pa rin talagang bumabaksak pa rin dun sa kanilang self-regulation, not in consonant with the regulation of the PCO and the DICT. That's a problem, no? Nagbabanggaan. They acted, some of it, but others, hindi. But, yun na nga, iba yung self-regulation nila, iba rin yung sa atin. So, we have to set talaga yung parameters with regard to the ano yung talaga yung dapat na bawal. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa napanood nating hearing kanina sa TRICOM kung saan tinalakay na naman po nila yung tungkol nga po sa fake news. Nasabi po ni Congressman Dan Fernandez na ito na nga po yung last session ng hearing nila dahil magpapalit na nga po dahil 20th Congress na po. At inaasahan at umaasa itong si Congressman Dan Fernandez na may ipagpapatuloy po to ng susunod na Congress at itong mga resource person po ay patuloy na susuporta dito sa kampanya nga laban po sa fake news. So kung maaalala nyo mga kababayan ng mga nakaraang buwan ay talagang mainit na pinag-uusapan ito at nasaksihan po ng buong mundo kung paano po talaga ginisa itong mga vloggers, mga social influencer na pinatawag po dyan sa TRICOM. Ayan, di ba? Grabe yung napanood nyo po yung balitaktakan po between Congressman Benny Abante at itong si Jovi, no? Talagang grabe din po yung talagang naging sagutan nila dyan at talagang walang gustong magpatalo. At alam naman po natin na itong mga DDS vloggers ay talagang handang humarap at lalabanan din po talaga nila itong so-called fake news na tinatag sila, yung mga fake news peddlers. So, in my opinion mga kababayan, totoo naman po talaga na lagana po ang fake news at very rampant po yan nowadays, no? At maging tayo ay napa-fake news din. Kaya dito nga po sa TRICOM hearing ay naimbitahan nga po dito yung representative po ng Google, which is bilang isang vlogger dito sa YouTube mga kababayan, yung Google din yung isa sa mga partner neto ni YouTube, no? Kasi kung wala kang Google, walang Google AdSense, dun kasi isinisend yung mga earnings, yung mga revenue na kinikita namin as a vlogger dito because of advertisement. Yung mga commercial na lumalabas dito sa
video natin. So, kinakailangan natin ng Google AdSense. So, naimbitahan po yung representative ng Google at tinanong sila about nga dito sa mga complaint, like for example ng government, na for example sila po ay mag-reach out dito sa Google na kung saan ay itong certain videos or kung ano man itong kumakalat dito sa YouTube or social media no na fake news. So i-email nila or magre-reach out sila dito kay Google at iti-take down itong certain fake news na sinasabi nila kuno. No, so nasabi at sinagot ng Google representative na hindi siya ganun basta-basta na mati-take down, lalo na kung hindi naman siya cover dun sa community guidelines kasi guys, ang ating YouTube ay may sinusunod na community guidelines yan, no? At tayo ay dapat mag-follow diyan. Kasi kung hindi, it's either made-demonetize tayo or mare-report tayo as a kumbaga lumabag sa community guidelines. So alam natin yan, yung mga pinagbabawal dito sa YouTube. Well, sinabi nga po ni Google representative na hindi po lahat no na i-escalate at pwede nilang i-take down. Kasi nga po, kumbaga, yung pagre-report doon at pag-check nila ay walang substance. Kumbaga, hindi talaga siya yung naka-apekto dun sa community standard ng platform na yon. Kasi mga kababayan, napakahirap talagang i-identify nowadays kung fake news o totoo nga ba yung balita. So in this case naman mga kababayan, na iintindihan ko yung about sa fake news kasi mahirap nga naman ma-fake news ka, no? Pero sometimes kahit na tama naman yung naibabalita mo or na-share mo at taliwas doon sa kinakalaban mo since sila yung mga nasa power. So parang lumalabas na pwede ka nilang i-block o i-bluff, no, na yung sinasabi mong opinion or ibinabalita mo ay maaaring itag nila as sa fake news. So yun lang naman din yung mahirap. Kaya eto nga layunin ng TRICOM, ang gusto nila ay magkaroon ng batas para mag-regulate nga po dito sa mga vloggers or sa mga social influencer na kung saan magkaroon ng ipatupad na batas kung saan hindi na po pwede yung mga ganitong balita, no, na fake news. Well, oo naman talaga, hindi naman dapat talaga tinatangkilik itong mga fake news na ito. Pero sa kabilang banda mga kababayan, ito ay may banta din po sa freedom of expression, freedom of speech ng bawat isa sa atin, no? Kasi baka sa gagawing batas ay masuppress naman po yung freedom of expression ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga nasa digital world, itong mga vloggers na new media kung tawagin, no? At baka ma-deprive sila dun sa gusto nilang magsalita at magbigay ng opinion. So para sa akin mga kababayan, kung makakaisip man o magpapatupad man ng batas laban nga dito sa fake news at pag-regulate dito sa mga new media, sa mga vloggers nga na magkaroon ng batas para sugpuin itong fake news. Sana maging fair naman ang ating gobyerno o itong mga mambabatas natin, no, na kapag tayo po ay nagbabalita, tayo mga vloggers, mga social media influencer, ay huwag itag na fake news peddlers agad, no. Porket ba nagsasalita ka, nagki-criticize ka sa iyong mga nakikita sa mga nakaupo dyan sa gobyerno, ay fake news ka na kapag may mga nabubuking ka o napupuna ka na kaanomalyahan o hindi maganda, ay fake news ka na. So, pwede natin i-identify yan. Okay? So, ayun, kagaya nga po na sinabi ni Google representative na pinatawag din dyan sa TRICOM, hindi lahat ng na-escalate ay nare-resolve, no? Kasi nga meron silang community guidelines na sinusunod. At kung may nakita naman talaga na hindi katanggap-tanggap, ayan po ay nire-remove talaga. So, naranasan na din namin yan during COVID, 'di ba? Pag nagbabalita tayo tungkol sa COVID, dati ano yan, yung topic sa COVID minsan hindi siya masyadong pinapayagan kasi nga
maaaring yung na-feed sa atin o yung mga balitang napapanood natin ay magbigay ng maling impormasyon. So since hindi naman tayo nasa medical field, so hindi tayo dapat makialam dyan kasi maaring magkaroon ng kalituhan yan sa mga subscribers namin, sa mga followers namin na makakapanood. So ingat talaga sa mga binabalita at lumalabas sa ating mga channel, sa ating mga social media platforms kasi ang dami nating followers, no? At again, sa mga fake news, against din ako dyan. Pero kung nagsasabi naman ng totoo, why not pakinggan at hayaan natin na i-express ang kanilang sarili. So, ayan mga kababayan, comment down below kung ano yung opinion nyo about dito sa naging topic dito sa TRICOM hearing since this is the last hearing dito po sa 19th Congress. Ano po yung opinion nyo tungkol dito? Dapat bang magkaroon ng batas para dito sa fake news o hayaan natin na mag-express ng freedom of expression pero may limitation at alam dapat natin kung ano yung ating mga sinasabi. Maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyo.